Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod, I see Freddy in YouTube channel at Filipino sa America Vlog in YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe right now by pressing the red button below. And I'm looking forward of having with you in my channel from time to time. And please also press the notification bell so you will be advised or you'll be notified whenever I have a new video uploaded. Okay, it is on a daily basis. 1, 2, 3, 4 times a day. That is what I am doing right now. I do hope that I can discuss no matter what is the political issue there in the Philippines, I could share it to you guys. Okay? And please give me a big likes and magkaroon po tayo ng comment in case that you would like to participate on this talk show that regarding the future that is waiting for the Philippines to come in the next few years, in the next few months. Okay? And this is your host again, Freddy, at Filipinos America Vlog in YouTube. Now, ating i-discuss ay napakalayo pa ng ng election for the presidential election. Darating pa yung midterm election which will be next year, November next year. And I don't know if it will be really November next year. And in 2028, how many more years for 2028? And yet, these political people there in the Philippines, headed by Attorney Salvador Panelo, is already discussing their candidates for 2028. Masyadong malayo pa yan, no? Masyadong malayo pa yan. And there is already a violation of the COMELEC ruling that early campaigning, hindi pa naman not even midterm election, hindi pa malayo pa. And at the same time for 2028. Ito pa, parinig ko tungkol dito sa SMNI na nasuspindi at na-revoke ang kanilang franchise there in the Philippines. Okay? Ito po, parinig ko lang po sa inyo. Ng pagsuporta ang isang dating opisyal ng Malacanang sa Duterte tandem sa 2028. Duterte. Alamin natin ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa report ni Jason Rubrico. Ito yung prayer rally. Ebidensya. Prayer rally last March 12 in Liwasang Bonifacio, Plaza Lautan, Manila. Prayer rally, ipinahayag ng isang dating opisyal ng palasyo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman, hirit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa taong bayan sa susunod na eleksyon, 2028. Sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang mag-ama ang humawak na kapangyarihan maging presidente at crazy. That's crazy, guys. Just imagine 2028 and this attorney Salvador Panelo, formerly legal advisor President Duterte, is now campaigning for 2028, trying to launch Duterte candidate for 2028 president and vice president respectively. Nakakasira, no? And in fact, by that time, that 2028, the Philippines might be reaching its goal of becoming at par with Japan. Baka hindi na tayo maging above income middle country, but we might be a developed country with the help of the United States, like the one that they did to Japan and Korea right now. Okay? Masyadong advanced ang Japan at ang Korea. Isipin nyo, meron silang base militar sa Japan at meron din base militar sa Korea. And at the same time, protecting Taiwan. Hindi magalaw ang Taiwan. Kahit ano gawin ng China, mahirapan ang China. Kasi, okay, natuloy ang gera. What will happen to the economy of China? Paano mo pakakanin ang 1 bilyong tao kung mahina na ang economy mo? Kaya,
ang sinasabi ng China, ang sinasabi ng Duterte, na paano kung lulusubin. Kung magkaroon ng gera, apektado ang economy ng China. At pag yan ang nangyari, ang gulo ay magagaling mismo sa loob ng China. Dahil magugutom ang mga tao. Ano mangyayari? Babaksak ang gobyerno ng China. Ganyan ang analysis ko. Tama po ba ako? Kasi kung ang isang military ay malakas, kung mahina ang economy, ano papasweldo mo sa mga sundalo? Ano gagamitin mo pambili ng mga armas? Paano ka magde-develop ng mga sophisticated weapons sa mga kalaban? Paano ang economy mo? Ang mga sundalo mo nagugutom na rin. Paano? Kailangan malakas ang economy. Kaya walang pagkakataon para sa China na gumamit ng dahas. Yan ay pambubuli lang. Okay? Kaya ang Amerika ay nandyan at nagpadala ng kasi baka gawin yung katulad sa Russia. Look at the economy of Russia. Apektado ang economy ng Russia. Okay? So, tuloy natin, ano? Baka sakali, ano? Nelo, wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat-dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, kundi ang mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, posible kaya ang Duterte-Duterte tandem sa 2028? Sinagot yan mismo ni Vice President Duterte habang nasa kanyang official visit sa Cambodia bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO Council. Nagpalabas po tayo ng statement na makailan lang sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin before 2016, bago pa man siya naging Pangulo. Nung naging Pangulo na siya hanggang ngayon, hindi ganun yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami nagkakasama. Lagi ito ay nagpapatunay na mahina ang desisyon ni Vice President Sara Duterte upang pamunuan ang Pilipinas sa ikaangat ng ekonomiya. Okay, tayo mga Pilipino, dyan sa Pilipinas. Ngayon ang ating Presidente Bongbong Marcos Sr. ay nagsisikap upang umangat ang ekonomiya ng Pilipinas sa tulong ng Amerika. Kaya nga nagpunta rito si Pangulong Bongbong Marcos Sr. upang makipag-ugnayan sa Pangulo ng Amerika, si President Joe Biden, na ngayon ay nag-i-enjoy ng super lakas na ekonomiya dahil sa administrasyon ng Democrat na talagang nagsusubika upang mapanatili ang katatagan ng kanyang ekonomiya at ng kanyang military force. Okay? Kaya yan ang patunay na talagang napakalakas ng Amerika at sumasabay na ngayon ang Pilipinas. Bagamat napakalayo ng agwat, pero na doon na papunta na at sa tulong ng Israel at ng Amerika ay napagkasunduan nila na magkakaroon ng trilateral meeting dito sa Amerika comes next month. Okay? Maraming mga batikos dyan, pero ayaw nilang umunlad ang Pilipinas gawa nga ng politika. No? Gusto agad ng mga Duterte na makuha at pinagre-resign nila ito, nag-i-step down nila sa 2,000 tao na dumalo per Inquirer.com. 2,000 lang po ang dumalo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Plaza Lawton, Manila, at ginawa nila na gusto nilang salakayin. Gusto nilang pumunta sa Malacanang at gumawa ng Jericho, ano ba yung tinatawag na Jericho? Jericho Walk. Jericho Walk sa harapan ng Malacanang upang mapababa si Presidente Bongbong Marcos Jr. as President or live in exile in Prague, Czechoslovakia, na hindi nangyari. Kaya sila ay dismayado sa mga lahat ng kanilang ginagawa upang baagaw ang kapangyarihan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. At lahat ay ginagawa nila, lahat ng paninira ay ginagawa nila. Okay? So tayo ay magkaisa-isa dyan mga Pilipino. Huwag kayong maging pipi. Katulad nga sinasabi ni Maharlika, ay parang gusto inaano niya kayo na kayo daw yung mga followers ni Maharlika. Gusto niyang mag-alsa kayo, gusto niyang magboses kayo, humiyaw kayo, pero anong mangyayari? Walang mangyayari.
Kayo ay ipagtanggol nyo lang ang gobyerno ngayon at nasa direksyon tayo upang umunlad ang ating bayan. Okay? At ang mga Amerikano, ang mga American businessmen, ang mga investors dyan ay nandyan na sa Pilipinas upang tulungan tayo na tayo ay makarating sa developed country in the years to come. Maybe 2 to 3 years, pwede na natin marating yan. With the help of the American president, with the help of the American people, I know that objective and vision will be met in due time. Okay? Kailangan tayo ay merong, sa mga ganyang plano, ay meron tayong time limitation. Hindi pwedeng mahaba. Kailangan may time limitation. Pagkatapos ng time limitation, we need to meet again and make the correction so that we will reach our goal of becoming a developed nation like America, like Japan, like Korea. Okay? Again, this is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.